Ating po mga pangunahing balita, abay pipirmahan daw today ngayong araw na ito ni Pangulong Marcos Jr. ang higit sa 6 na trilyong pisong pambansang budget para nga sa taong 2025. Bago pirmahan, sumailalim daw sa pagbusisi ng Pangulo at mga ilang opisyal ng gabinete ang naturang pambansang budget dahil ito'y umani ng katakot-takot na batikos nang ito'y ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso kung saan po binawasan nga ng bilyong piso ang ilang ahensya ng pamahalaan kasama dyan ang Education Department at maging ang PhilHealth. Una nga pong tiniyak ng palasyo na binusisi po ng Pangulo ang naturang pambansang budget para daw masiguro na ito'y naaayon sa ating saligang batas. Pero hindi pa maliwanag kung ano po ang sinasabing vinito ng ating Pangulo. Samantala, halos pasado na nga ang lahat ng priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. sa Kamara. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, 27 sa 28 prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang lusot na sa Kamara. Kabilang po dyan ang pag-amyenda sa Government Procurement Act, Anti-Financial Account Scamming Act. Kasama rin ang Anti-Agricultural Smuggling Act at maraming iba pa. Sa ngayon, isang bill na lamang ang kailangang ipasa ng Kamara para makumpleto ang priority bills ng LEDAC bago matapos ang 19th Congress. Bukod sa target ng LEDAC, higit 6 na pong panukala rin sa ilalim ng Common Legislative Agenda ng Kamara ang pasado na. Sa ilang pang mga tampok na balita, nakauwi na po sa Pilipinas ang 13 Pinay surrogate mother na na-convict kamakailan po lamang sa Cambodia. 2 taong pong pagkakakulong dapat ang hatol sa mga Pinay dahil po sa paglabag sa surrogacy ban doon. Pero binigyan po sila ng royal pardon ng hari ng Cambodia kaya po sila'y nakalaya at pinayagan nga po makauwi po at makabalik ng Pilipinas. Nagpasalamat po naman ang Department of Foreign Affairs sa pagpapalaya ng Cambodia sa mga Pilipina. Una nga pong sinabi ng pamahalaan na biktima ng human trafficking ang mga Pinay na umano'y ni-recruit online at pinangakuan po ng pera kapalit ng kanilang serbisyo. Mas paiigtingin naman daw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagtunggi sa mga small-scale o maliliit na operator na hindi susunod sa POGO ban. Bukas po December 31 ang huling araw na pwedeng mag-operate ang mga POGO dito sa Pilipinas. Simula Enero 1, 2025, bawal na ang anumang uri ng POGO sa buong bansa. Aminado naman ng PAOK na may ilan pa ring maglalakas loob na suwayin ang POGO ban at naghahanap na ng pupwedeng mapagtaguan. Pero may listahan raw ang PAOK ng mga small-scale POGO na ire-raid nila sa susunod na taon. Sa ngayon, nasa 20 lisensyadong POGO na lamang daw ang bukas at inaasahang magsasara na bukas. Minomonitor rin nila ang nasa 20,000 foreign POGO workers na hindi pa rin umaalis ng bansa. At ngayon sa lagay nga po ng panahon, asahan pa rin daw ho ang makulimlim at minsan nga po'y maulan na panahon sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon po sa Pag-asa, patuloy po ang na magpapaulan sa Metro Manila, Calabar Zone, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque hanggang sa Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur ang shear line. Magiging maulan din sa ilang pong bahagi po ng Katimugang Luzon kasama dyan ang Bicol at ilang pang parte ng Mindanao dahil po naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Hanging amihan po naman o Northeast Monsoon ang siyang mag-ahatid ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Luzon.